kasaysayan ng wika sa panahong katutubo at pangalawa. Magandang araw! Samahan niyo ako pasukin ang mundong asignaturang Pilipino, kaya naman ano pang hinihintay niyo? Ilabas na yung papel at ballpen dahil siguradong ikaw ay matututo sa kasaysayan ng ating wika. Tara na at umpisahan na natin. Ito ang ating topic outline sa ngayon. Ang una, kasaysayan ng wika sa panahong katutubo. Pangalawa, kasaysayan ng wika sa panahong Espanyol. Pangatlo, kasaysayan ng wika sa panahong Amerikano. Pang-apat, kasaysayan ng wika sa panahong Hapon. Panglima, kasaysayan ng wika sa panahong kasalukuyan. Sa panahong ito, pinakilala ang sistemang pagsulat, ang baybayin o alibata. Ang baybayin ay binubuo ng 17 titik, 3 patinig at 14 na katinig. Ang alibata naman ay pinahalagang salita ng Malayo, Arabic, Cambodia, China at Borneo. Sa panahong ito, meron tayong sariling panitikan katulad ng kwentong bayan, kwentong Diyos-Diyosan, alamat at iba pang sariling atin. At ngayon, samahan niyo ako ibahagi ang kasaysayan ng wika sa panahong Espanyol. Nung sakupin ng Espanyol ang Pilipinas, meron ng wika ang umiiral sa ating mga ninuno. Binasura nila ang baybayin at ipinakilala ang sistemang abecedaryo upang mas lalo nilang magawa ang kanilang layunin, lalong-lalo na ang pagpalawig ng Kristyanismo, at tinuruan din nila tayo ng wikang Kastila. Pinag-aralan din ng mga Kastila ang ating katutubong wika upang malaman nila kung anong mga nasa isip ng mga katutubong Pilipino. Ngunit hindi tinupad ng mga Braille kasi mas pinili nilang pag-aralan ang wikang katutubo. Dahil nais nilang mapapanatili sa kanilang kamay ang kapangyarihan at kontrol sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa panahon na ito, monolinggual ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Dumakot na naman tayo sa panahong sinasakop tayo ng mga Amerikano. Nagsisimula na naman ang pagkikibaka ng mga Pilipino nang dumating ang mga Kano sa pamumuno ni Almirante Dueñas. Lalong nabago ang sitwasyon ng wika dahil sa wikang nais natin, ang wikang Ingles. Pilitin nilang ibasura ang katutubong wika at ang Espanyol at pilitin nilang Ingles ang pagturo ng sektor ng edukasyon. Ang mga sundalong Amerikano ang unang nagturo ng Ingles sa atin at sumusunod ang mga grupong tinatawag na Thomasites. Ikinilit ni Caleb Selby na mas ikabuti kung magkaroon ng isang wikang pabansa ang hangon ng katutubong wika, nang sa gayong maging epektibo at malaya ang paraan ng edukasyon sa ating bansa. Inimungkahi ni Lope K. Santos na isa sa mga wikang umiiral ang nararapat na maging wikang pambansa. Nang siyang sinugo naman ni Manuel L. Quezon, ito naman ang nagsasaad ng probinsyong wika sa Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas ng 1955. Dahil rito ipinanganak ng pambansa na surian mag-aaral tungkol sa wikang pambansa. Sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 184, dito nag-umpisa ang wikang Tagalog. Ito ang bumubuo ng surian ng wikang pambansa simula Patnugot hanggang Kagawayan. At dito na naman tayo sa panahon ng Hapon, ang gintong panahon ng Tagalog. Nang lumisad at dumating sa dalampasigan ng Pilipinas noong 1942, nabuo ang grupo na tinatawag na Purista. Sila ang nagnanais na gawing Tagalog na ang mismong wikang pambansa ng Pilipinas na hindi na batayan na lamang. Sa panahon na ito, Nipongo o Nipongo at Tagalog ang opisyal na wika sa kasaysayan na ito. Pinasigla ng mga panahong Hapon ang panitikang nakasulat sa Tagalog. At dito na tayo sa panghuli, ang panahon ng kasalukuyan mula Tagalog, Pilipino at Filipino. Tagalog, katutubong wika ang pinagtibayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Ang Pilipino naman ay ang unang tawag ng pambansang wika ng Pilipinas.
Ang Filipino naman ay ang kasalukuyang tawag ng wikang pambansa ng Pilipino. Ito ay ang lingua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama Ingles. At dito na natatapos ang aking video at gayon na paman, salamat!